Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2351-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Senior Bert Ing. Tumaas ang kilay ni Alvin habang pinag-aaralan niya si Hero. Nakita niya ang kaunting paggalang sa mga mata ni Hero. Gayunpaman, alam niyang ang paggalang na nararamdaman niya ay hindi para sa kanya. Dahil dito, sa wakas ay napagtanto niya na nagbago ang isip ni Hero at sumumpa sa panunumpa ng parusang kidlat ng walang pag-aalinlangan dahil kay Bert Ing. Nang makita ng dalawang tagasunod ni Hero na kinikilala ng kanilang Panginoon si Alvin bilang kanyang Panginoon, mabilis silang lumapit at yumuko kay Alvin. Magandang araw, Panginoon. Ang Panginoon ng kanilang Panginoon, natural lang, ay Panginoon din nila. Sa kasamaang palad, hindi man lang sila tiningnan ni Alvin. Humarap siya kina Kelly, Vilma, at Brianna bago niya sinabi ng may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, pumunta tayo sa Fire Worship Sect. Hindi niya hinintay ang kanilang mga sagot bago niya itinaas ang kanyang kamay at gumamit ng isang di nakikitang puwersa upang dalhin sila kasama niya. Naglakbay sila patungo sa kanlurang rehiyon ng Upper Province na parang isang eksplosibong bala na pinaputok mula sa isang mortar. Swoosh! Swoosh! Bagamat hindi gumamit si Alvin ng anumang galaw na may divine ability, ang kanyang bilis ay maihahambing sa 4 Tribulation Bodiless Celestials gamit lamang ang kanyang panloob na puwersa na pinalakas ng kanyang assist-type divine ability, ang Elementary Devouring Tactic. Sa isang kisap mata lamang, si Alvin ay naging isang itim na tuldok sa di kalayuan. Nang makita ito ni Hero, sinabi niya, "Tara na." Isinama niya ang mga payat at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang habang nagmamadali siyang mahabol si Alvin. Habang gumagalaw siya, gumamit siya ng iba't ibang uri ng mga teknik sa paggalaw, ngunit ang kanyang bilis ay kapantay lamang ng bilis ni Alvin. May ekspresyon ng pananabik si Vilma habang kinukumpas siya ng masigla. "Daddy, ang galing mo talaga kanina. Napakalakas ng matandang iyon, pero madali mo siyang natalo." Bukod pa riyan, kusang loob ka pa niyang kinilala bilang amo niya. Tuwang-tuwa siya na para bang siya ang nakagawa ng gawaing ito. Bagamat walang sinabi si Kelly, ang kanyang mga mata ay puno rin ng pagkamangha. "Vilma, kung masigasig kang maglilinang, magiging kasing lakas mo ako sa hinaharap." Ngumiti si Alvin habang tinatapik ang ulo ni Vilma. Bagamat sanay na siya sa pagsamba ng kanyang anak na babae at asawa, labis pa rin niya itong nasiyahan. Samantala, tinitigan ni Brianna ang masayang pamilya ng may bahid ng pagkadismaya. Pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang dito. Sa loob lamang ng ilang taon, ang kanyang lakas ay bumuti ng husto. Bigla niyang naalala ang panahong ang binata na nakasuot ng lila ay walang magawa at walang halaga kapag kaharap niya. Nang mga panahong iyon, ang tanging nagagawa niya ay ang tumingin sa kanya ng walang magawa at labag sa loob habang inilalayo nito ang kanyang kapatid, ang kanyang asawa, sa kanya. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay higit na nalampasan ang sa kanya. Marahil, sa kanyang mga mata ngayon, isa rin siyang walang halagang tao. Maya-maya, muling lumipad ang kanyang mga iniisip. Plano ba niyang bumalik sa Fire Worship Sect para hanapin si Sect Leader Damon at ipaghiganti si Elder Hal? Hindi inaasahan ni Brianna na hindi lamang maghihiganti si Alvin para kay Elder Hal mula kay Jackson, kundi plano rin niyang lipulin ang Fire Worship Sect ngayong nalaman niyang siya ang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng 7 absolute, at ang sect leader ng sect ng 7 absolute. Ang posisyon bilang sect leader ng sect ng 7 absolute sect ay may kaakibat na malaking responsibilidad. Napagdesisyonan niya na bago siya umakyat, lilipulin niya ang 3 dakilang sekta sa Upper Province upang ipaghiganti ang mga disipulo mula sa 7 absolute sect. Sisiguraduhin niyang walang bakas na maiiwan sa 3 dakilang sekta sa mundong ito. Patuloy na naisip ni Brianna, hindi ko talaga inaasahan na siya ang kahalili ng mga anak ng Fog Rain at ang pinuno ng sect ng 7 absolute sect. Nabigla siya nang sabihin ito ni Alvin sa kanila. Sa katunayan, noong una, inakala niyang nagbibiro lang ito sa kanila. Lubos lamang siyang naniwala nang marinig niya itong sumasagot kay Hero kanina nang tanungin ni Hero kung ang kanyang sword technique ay mula sa sword saint na si Bert Ing. Mas lalo siyang nakumbinsi nang makita niya ang dating nag-aalangan na si Hero na kinikilala siya bilang kanyang Panginoon.
Dati, may mga kumakalat na chismis na nagsasabing sumali siya sa fire worship sect bilang isang especially iya. Totoo kaya ito? Maya-maya, uling siya, at inalis ang iniisip. Hindi. Sumali siya sa sekta para kay Kelly. Walang dahilan para sumali siya sa fire worship sect kahit na siya ang sect leader ng Seven Absolute Sect. Maraming ideya ang pumasok sa isip ni Brianna sa sandaling ito. Kung malaman ng aking Panginoon at ng mga nasa sekta na siya ang kahalili ng mga anak ng Fog Rain at ang pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect, tiyak na magugulat sila. Lahat sila ay mawawalan ng dugo sa kanya kapag nalaman nila ito. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, sa palagay ko ay hindi na niya kailangang matakot sa kahit sino. Iniisip ko kung ang ating sekta ay mayroon bang Bodiless Celestial. Nalaman ni Brianna ang tungkol sa mga Bodiless Celestial noong siya ay nasa fire worship sect. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung mayroong anumang Bodiless Celestial sa sekta. Kung ang sekta ay may mga Bodiless Celestial, gaano sila kalakas? Kung mas malakas sila, natatakot ako. Hindi na siya naglakas loob na ipagpatuloy ang kanyang iniisip. Pagkatapos umalis ni na Alvin at Hero, may ilang figurang nakitang gumagapang palabas mula sa ilalim ng mga guho. Lahat sila ay may bahid ng takot sa kanilang mga mukha. Kanina, wala pa silang oras para gumanti nang tumama sa kanila ang shockwave mula sa sinag ng saber. Dahil sa kanilang lakas at swerte, hindi sila namatay sa lugar na ito tulad ng marami pang iba. Wala ang mga taong ito sa lugar ng labanan kanina kaya hindi nila alam ang tungkol kina Alvin at Hero. Ito. Nagulat sila nang mapagmasdan nila ang tanawin sa kanilang harapan. Ang lungsod ay wasak. Walang natitirang gusali. Lahat ay naging mga durog na bato. Saan sila tumingin, milya-milya ng tiwangwang na lupain at mga durog na bato ang tanging makikita. Anong nangyari? Wala akong ideya. Ang sinag ng saber na iyon. Sinira ang buong lungsod. Sino ang may gawa nito? Isa ba itong powerhouse sa 9th form ng Saint Celestial Stage o isang Eminent Celestial? Hinding-hindi. Kahit ang isang Eminent Celestial ay hindi kayang gawin ito. May nabasa akong sinaunang libro na naglalarawan sa lakas ng isang Eminent Celestial. Talagang hindi nila kayang gawin ang ganitong antas ng pagkawasak maliban na lang kung magsanib puwersa ang isang dosina sa kanila at magpakawala ng atake. Mahigit 100 ng Eminent Celestial. Imposible. Bihira lang makakita ng kahit isang Eminent Celestial. Paano magkakaroon ng 100? Para sa maraming nakaligtas sa lungsod, ang nangyari ay mananatiling misteryo magpakailanman. Gayunpaman, natitiyak nila na ang sanhi ng pagkawasak ng lungsod ay hindi ang kalikasan. Ito ay kagagawa ng mga tao. Gayunpaman, sino ang napakalakas? Wala ni isa sa kanila ang may sagot dito. Hindi nila alam na ang taong Samire sa lungsod ay si Hero, isang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Ang Cleansing World Saber ni Hero ay isang atake na walang kinikilingan sa pagitan ng kaibigan at kaaway. Nalampasan at napatay nito ang mga nasa loob ng 1,000 metrong radius bago ito nagpatuloy sa paglampas at pagwasak sa lungsod. Sa katunayan, halos walang nakaligtas sa loob ng ilang libong metrong radius. Mas pinalad ang mga nasa mas malayo at mas malakas. Kaya naman, maliban sa mga grupo ni na Alvin at Hero, walang nakakaalam tungkol sa labanan sa pagitan ni na Alvin at Hero. Kung itatago nila ito sa kanilang dalawa, mananatili itong misteryo magpakailanman. Sa kasalukuyan, sina Alvin, Hero, at ang iba pa ay patungo sa kanlurang rehiyon ng Upper Province. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling maramdaman ni Alvin ang epekto ng paghina ng Assist-type Divine Ability, muli niya itong gagamitin upang mapunan at mapataas ang lakas ng kanyang Celestial Origin Energy nang sa gayon ay nasa tugatog ang kanyang lakas sa lahat ng oras. Dahil dito, mabilis siyang naglalakbay. Matapos paulit-ulit na gamitin ang Elementary Devouring Tactic, natuklasan niya na sa patuloy na paggamit nito, nauubos nito ang kanyang espiritual na enerhiya. Kung ilang beses lang niya itong ginamit, hindi ito masyadong nakakakonsumo ng espiritual na enerhiya. Dahil dito, itinigil ni Alvin ang paggamit ng Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, at bumagal. Bumulong siya sa sarili, ayos lang sa ganito. Nagkataon lang na may mga tanong ako para sa kanya. 2,352.
Dahil bumagal si Alvin, sa wakas ay nahabol din siya ni Hero, ang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumalaw sa harap ni Alvin. Sa halip, sumunod na lang siya ng malapitan. Natural lamang ito dahil si Alvin ang kanyang Panginoon. Habang naglalakbay sila, tinanong ni Alvin si Hero, kanina, narinig ko ang mga taong iyon na nagsasabing Sanford Chen ka rin ba? Mula simula hanggang katapusan, hindi niya tiningnan si Hero nang magsalita ito, para bang nakikipag-usap siya sa hangin. Magagalit sana si Hero kung may ibang taong magsasalita sa kanya ng ganito. Gayunpaman, nang harapin si Alvin, naging maamo siya. Tumanggo siya at masunaring sumagot, "Opo, Panginoon." Walang pakialam na sinabi ni Alvin, "Mula ngayon, tatawagin na lang kitang Sanford." Ayos lang ba? Siyempre naman. Dahil nanumpa na si Hero sa panunumpa ng parusang kidlat at kinilala si Alvin bilang kanyang Panginoon, natural lang na hindi niya sasalungatin ang kagustuhan ni Alvin. Lalo na ang pagtawag sa kanya ng Sanford, kahit na gusto pa siyang tawagin ni Alvin na isang tanga, ang tanging masasabi niya ay oo. Sabi ni Alvin, "Mayroon akong ilang tanong para sa iyo." "Opo, Panginoon. Ano po ang gusto ninyong malaman?" Sagot ni Hero, isang ekspresyon ng, "Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng alam ko," ang lumitaw sa kanyang mukha. Ilang Bodiless Celestials ang mayroon sa Dow Marshall Saint Land? Tanong ni Alvin. Kung hindi niya nakatagpo si Norris, ang Panginoon ng Patriarch ng Human Devil Clan, hindi niya malalaman na may mga makapangyarihang nilalang tulad ng Bodiless Celestials na umiiral. Noong nakaraan, katulad ng marami pang iba, inakala niyang ang Eminent Celestials ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mga makamundong kaharian. Pakiramdam niya ay isa siyang pulaka sa balon nang malaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Bodiless Celestials. "Guro, mahirap po ang tanong na ito." Nagulat si Hero sa ganoong tanong ni Alvin. Ngumiti siya ng mapait habang sinasabing, "Hindi ako sigurado sa eksaktong bilang ng mga Bodiless Celestials sa Upper Province ng Dow Marshall Saint Land. Ang alam ko lang ay mayroong mahigit 100 Bodiless Celestial dito." "Hindi mo alam? Hindi ba't isa kang Bodiless Celestial?" Kumunat ang noo ni Alvin. Dahil isa si Hero sa Bodiless Celestial, inakala niyang alam ni Hero ang mga ganoong bagay. "Guro, kahit isa akong Bodiless Celestial, hindi ako masyadong nakikipag-ugnayan sa iba pang Bodiless Celestials. Sa katunayan, karamihan sa mga Bodiless Celestials ay hindi masyadong nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang alam ko ay ang pinakabatang Bodiless Celestial ay wala pang 1,000 taong gulang habang ang pinakamatanda ay malamang nasa 7,000 hanggang 8,000 taong gulang," matigang paliwanag ni Hero, "simula nang bumagsak ako sa Celestial Ascension Tribulation at maging isang Bodiless Celestial, mga 10 Bodiless Celestials pa lang ang nakikilala ko. Kadalasan, naglalakbay ako ng mag-isa o nasa closed-door cultivation, naghihintay para sa Bodiless Celestial Tribulation minsan kada 1,000 taon. Pagkatapos, idinagdag niya sa loob-loob, gayunpaman, sa pagkakataong ito ay malas ako at nakilala kita. Natural lang, hindi niya ito ipinahalata. Nakikita ko." Tila interesado si Alvin dito habang patuloy siyang nagtatanong, ibig sabihin ba nito ay madalas na naglalakbay ang karamihan sa mga Bodiless Celestials sa Dow Marshall Saint Land? "Oo." Tumanggo si Hero. "Bukod sa paglilinang, karaniwan kaming gumagala sa Dow Marshall Saint Land." "Kung ganoon nga, bakit kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa mga Bodiless Celestial?" Tanong ni Alvin na may pagtataka. Talagang naguguluhan siya rito. Tutal, bago niya nakilala si Norris, ang Panginoon ng Patriarka ng Angkan ng mga Diablo tao, wala siyang ideya na mayroon palang mga Bodiless Celestial. Bukod pa rito, noong nasa balang lungsod siya kanina, natuklasan niya na maraming tao ang hindi rin nakakaalam tungkol sa mga Bodiless Celestial. Naaalala pa rin niya ang naguguluhang ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang tungkol sa mga Bodiless Celestial. "Guro, hindi naman sa gusto naming itago ang aming mga pagkakakilanlan. Gayunpaman, pinagbawalan kami ng mga angkan ng Dragon at Phoenix na ipakilala ang aming mga sarili." Napangiti si Hero ng mapait. "Ang mga angkan ng Dragon at Phoenix?" Kumunat ang noo ni Alvin. Pinagbawalan nila ang mga Bodiless Celestial na magpakita ng kanilang mga sarili. Paano nila nagagawang magbigay ng mga utos sa mga Bodiless Celestial?
Batay sa aking nalalaman, kahit na medyo malakas ang angkan ng Dragon at Phoenix, hindi pa rin sila maihahambing sa tatlong malalaking sekta. Nakapagtataka ito para kay Alvin. Natural lang na narinig na niya ang tungkol sa angkan ng Dragon at Phoenix dati. Bagamat bahagyang mas mahina lamang sila kaysa sa tatlong malalaking sekta, nasa magkaibang antas sila. Gayunpaman, sinabi lang ni Hiro na ang angkan ng Dragon at Phoenix ay naglabas ng gag order sa mga Bodiless Celestial. Ang mga Bodiless Celestial ang pinakamalakas sa mga mundane realm. Ang 3 Tribulation Bodiless Celestial ay mas malakas na kaysa sa isang Eminent Celestial na malapit ng umakyat. Kung tungkol naman sa isang 4 Tribulation Bodiless Celestial, kahit dalawang Eminent Celestial ay hindi siya kayang patayin. Tutal, ang 4 Tribulation Bodiless Celestial ay kayang punitin ang kawalan. Ito ay isang bagay na tanging ang mga mula sa Devata realm lamang ang may kakayahang gawin. Hindi na kailangang banggitin pa ang mga mas malalakas pa tulad ng 5 Tribulation Bodiless Celestials, 6 Tribulation Bodiless Celestials, 7 Tribulation Bodiless Celestials, 8 Tribulation Bodiless Celestials, at 9 Tribulation Bodiless Celestials. Lalo na ang 9 Tribulation Bodiless Celestial ay napakabihirang magkaroon nito. Gaano kalakas ang mga angkan ng Dragon at Phoenix para makontrol ang mga Bodiless Celestial? Guro, wala pong alam ang mga taong nagsasabing mas mahina ang mga angkan ng Dragon at Phoenix kaysa sa tatlong malalaking sekta. Gayunpaman, iyon ang gustong paniwalaan ng mga angkan ng Dragon at Phoenix. Ang totoo, ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ang pinakamalakas na puwersa sa Dao Martial Saint Land. Napangiti ng mapait si Hiro bago nagpatuloy sa pagsasalita. Sa isang banda, ang tatlong malalaking sekta ay ang mga puppet, at ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ang mga puppet master. Labis na ikinagulat ni Alvin ang mga sinabi ni Hiro. Pakiramdam niya ay parang nabuksan na sa kanya ang pinto patungo sa bagong mundo. Ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ang namamahala sa tatlong malalaking sekta. Paano nangyari iyon? Sa kasaysayan ng Upper Province, maraming naitalang tunggalian sa pagitan ng mga angkan ng Dragon at Phoenix at ng tatlong malalaking sekta. Patuloy na sinabi ni Hiro, bukod dito, kahit ang kasalukuyang mga pinuno ng sekta ng tatlong dakilang sekta ay hindi alam na ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ang namamahala sa likod ng eksena. Hindi nila alam na ang kanilang mga sekta ay lumago lamang sa yugtong ito dahil sa mga angkan ng Dragon at Phoenix. Hindi ito lihim sa mga walang katawan na celestial. Sagot ni Hiro. Nang makita niya ang kunot ng noo sa mukha ni Alvin, patuloy niyang sinabi. Sa simula, ang tatlong dakilang sekta ay may mabuting ugnayan sa angkan ng Dragon at Phoenix. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 henerasyon ng mga pinuno ng sekta na dumating at umalis, ang kanilang ugnayan sa mga angkan ng Dragon at Phoenix ay wala na. Noong panahong iyon, sila ay naging sapat na malakas upang tumayo sa kanilang sarili. Kasama ng maingat na tulong mula sa mga angkan ng Dragon at Phoenix, sila ay naging tatlong dakilang sekta sa Dao Martial Saint Land. Tumigil si Hiro at tumingin kay Alvin sa sandaling ito. Maya-maya, nagsimula siyang magsalita muli, Guro, bilang kahalili ng mga anak ng ulap at pinuno ng sekta ng 7 Absolute Sect, dapat ay alam mo ng mabuti ang kasaysayan ng sekta, hindi ba? Noong nabubuhay pa ang Sword Saint, si Senior Bert Ing, ang tatlong dakilang sekta ay tuluyan niyang nasupil. Kahit na magsanib puwersa ang tatlong dakilang sekta, hindi pa rin nila siya mapipigilan kung gugustuhin niya silang lipulin. Gayunpaman, alam mo ba kung bakit hindi tuluyang malipol ng 7 Absolute Sect ang tatlong dakilang sekta? Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang nang magsalita siya tungkol dito. Hindi ba't dahil ayaw silang lipulin ni Senior Bert Ing? Sinasabing gusto niya ang tatlong malalaking sekta para magsilbing hamon sa mga disipulo mula sa 7 Absolute Sect. Inulit ni Alvin ang narinig niyang usapan sa restoran. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano sasagot ng sabihin ni Hiro bilang pinuno ng sect ng 7 Absolute Sect na dapat ay bihasa siya sa kasaysayan ng sekta. Walang paraan para maipahayag niya kay Hiro na nalaman niya lang ang tungkol sa koneksyon sa pagitan niya at ng 7 Absolute Sect ilang oras pa lang ang nakalipas, tama ba? Guro, mga chismis lamang iyan. Nagliwanag na pahayag ni Hiro. Ang totoo ay hindi winasak ni Senior Bert Ing ang tatlong malalaking sekta noon dahil nakialam ang mga angkan ng Dragon at Phoenix. Nagpadala ang angkan ng Dragon at Phoenix ng maraming Bodiless Celestial para pigilan siya.
Marami sa mga bodiless celestial na iyon ay 7 and 8 tribulation bodiless celestials. Nabigla si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Hero. Mga celestial na walang katawan sa 8 kapigatian. 2,353. Ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay may 8 tribulation bodiless celestials. Gulat na tiningnan ni Alvin si Hero. Ang 8 tribulation bodiless celestials ang pinakamalapit sa kapangyarihan ng 9 tribulation bodiless celestials. Bagamat lubos na sigurado si Alvin na makakatapat niya ang 7 tribulation bodiless celestials matapos niyang matagumpay na maunawaan ang ikalimang yugto ng Sovereign Heart Sword ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation, ang Heart Sword Amalgamation, at ganap na mapag-aralan ang lahat ng kanyang divine abilities, hindi man lang niya naisip na makipaglaban sa isang 8 tribulation bodiless celestial. Hindi niya inakalang makakatapat niya ang isang 8 tribulation bodiless celestial bago siya umakyat sa Devata realm at maging isang true celestial. Noong nakaraan, ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay tiyak na mayroong 8 tribulation bodiless celestial, magalang na sagot ni Hero, at sigurado ako, sa kasalukuyan, mayroon din silang 8 tribulation bodiless celestials. Nang marinig ito ni Alvin, huminga siya ng malalim. Kahit ngayon, ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay may mga celestial na walang katawan na 8 tribulation. Nakakagulat ito. Habang nasa lower province siya, nalaman niya na sa angkan ng Human Devil, halos wala o walang mga celestial na walang katawan na 8 tribulation. Sa madaling salita, ang pinakamalakas na powerhouse sa kasaysayan ng angkan ng Human Devil ay ang mga celestial na walang katawan na 8 tribulation. Dapat ganito rin ang kaso para sa mga tao. Ang pinakamalakas na tao ay dapat na isang celestial na walang katawan na 8 tribulation. Tutal, napakahirap maging isang celestial na walang katawan na 8 tribulation, totoo ito para sa mga tao at sa mga nasa devil clans. Paano siya hindi mabibigla nang sabihin ni Hero na ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay may mga celestial na walang katawan na 8 tribulation? Naisip ni Alvin sa sarili, makatwiran naman kung bakit nila nakontrol ang mga bodiless celestials sa Dao Martial Saint Land kung mayroon silang 8 tribulation bodiless celestials. Sa pagkakataong ito, hindi namamalayang nasabi ni Hero ang nasa isip ni Alvin. Dahil ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay mayroong 8 tribulation bodiless celestials, ang iba pang mga bodiless celestials, kasama na ako, ay natural na hindi sumaway. Tutal, maraming halimbawa kung saan ang mga bodiless celestials na tumangging sumunod sa utos ay pinatay. Tulad nga ng iniisip ni Alvin. Dahil ang mga Dragon at Phoenix clan ay mayroong napakalakas na kapangyarihan, hindi nakakagulat na nagawa nilang mapakinggan sila ng mga bodiless celestial sa Dao Martial Saint Land. Ang Fire Worship Sect ay isang puppet ng mga angkan ng Dragon at Phoenix. Napasinghap si Brianna matapos niyang marinig ang pag-uusap ni na Alvin at Hero. Bilang isang disipulo ng Fire Worship Sect, nahirapan siyang tanggapin ito. Bukod dito, hindi lamang ang Fire Worship Sect, kundi ang dalawa pang sekta ay mga puppet din ng mga angkan ng Dragon at Phoenix. Kahit hindi niya ito matanggap, alam niyang si Hero, na nanumpa sa parusang kidlat na kikilalanin si Alvin bilang kanyang Panginoon, ay walang dahilan para magsinungaling. Kahit na gusto niyang magsinungaling, imposibleng gawin niya ito. Bagamat gulat pa rin si Alvin sa revelasyon tungkol sa mga angkan ng Dragon at Phoenix, sinubukan niyang kumalma at nagtanong, ilan ang mga walang katawan na celestial sa bawat isa sa 3 malalaking sekta? Umiling si Hero. Ang 3 malalaking sekta ay walang mga walang katawan na celestial. Walang bodiless celestials. Nanlaki ang mga mata ni Alvin at nag-aalinlangang nagsalita, paano ito nangyari? Base sa pagkakaalam ko, marami ang nabigo sa Celestial Ascension Tribulation sa Fire Worship Sect. Huwag mong sabihin na wala ni isa sa kanila ang naging bodiless celestial. Walang mga celestial na walang katawan. Nahirapan si Brianna na paniwalaan ito, o baka ayaw niyang paniwalaan. Paanong walang mga walang katawan na celestial sa 3 malalaking sekta? Base sa kanilang mahabang kasaysayan, halos imposible para sa kanila na walang mga walang katawan na celestial.
Matagal nang umiiral ang tatlong dakilang sekta, natural lang na marami ang naging mga bodiless celestial matapos mabaigo sa Celestial Ascension Tribulation, matiyag ang paliwanag ni Hero. Gayunpaman, tuwing lilito ang mga bodiless celestial sa tatlong dakilang sekta, dinadala sila sa mga angkan ng Dragon at Phoenix upang manampa sa parusang kidlat na maglilingkod sa mga angkan. Ang mga tatanggi ay papatayin. Ginagawa ito ng mga angkan ng Dragon at Phoenix dahil ayaw nilang maging masyadong makapangyarihan ang tatlong dakilang sekta dahil haantong ito sa pagkawala ng kontrol sa mga sekta. Kinamumuhian nila ang mga hindi bodiless celestial, at ayaw nilang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanila. Kaya ang mga bodiless celestial lamang ang maaari nilang kontrolin. Ito ang dahilan kung bakit ang tatlong dakilang sekta ay walang bodiless celestial sa sekta. Pakiramdam ni Alvin ay marami siyang natutunan mula sa kanyang pag-uusap kay Hero. Ganito pala. Naramdaman din ni Brianna na marami siyang natutunan. Lumalabas na lahat ng bodiless celestial sa Fire Worship Sect ay nadala ng mga Dragon at Phoenix Clan. Maya-maya, hindi niya namamalayang lumingon siya kay Alvin habang iniisip, dahil walang bodiless celestial sa sekta, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa panganib sa ating pagbabalik sa sekta. Hindi lang si Brianna ang nag-aalala tungkol sa posibilidad na ang Fire Worship Sect ay mayroong mga bodiless celestial. Labis na nag-aalala si Kelly para sa kaligtasan ni Alvin nang bumalik sila sa Fire Worship Sect. Walang bodiless celestial ang Fire Worship Sect. Nakahinga siya nang maluwag nang marinig niya ang sinabi ni Hero na walang bodiless celestial sa Fire Worship Sect. Halos lahat ng mga walang katawan na celestial ay alam ang ugnayan sa pagitan ng mga angkan ng Dragon at Phoenix at ng tatlong dakilang sekta. Dahil dito, hindi sila basta-basta nangangahas na kumilos laban sa tatlong dakilang sekta. Dagdag ni Hero. Tumango si Alvin. Naisip din niya ito. Sa kasalukuyan, nakakaramdam siya ng pressure. Batay sa mga salita ni Hero, ang tatlong dakilang sekta ay protektado ng mga angkan ng Dragon at Phoenix. Ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay mayroong 8 tribulation bodiless celestials. Dahil plano niyang lipulin ang tatlong dakilang sekta, hindi maiiwasan ang alitan sa pagitan ng Dragon at Phoenix. Napagtanto niya kung gaano siya ka-innocent na isipin na madaling lipulin ang tatlong dakilang sekta. Masyado itong biglaan at nakakagulat. Angkan ng Dragon. Angkan ng Phoenix. Huminga ng malalim si Alvin para kumalma, isang determinadong ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Kapatid na Alvin, kahit si Senior Berting ay hindi lubos na nalipol ang tatlong dakilang sekta. Huwag po sana kayong mapilit. Agad na inalo ni Kelly si Alvin. Natural lamang na lubos niyang nauunawaan ang mga iniisip at emosyon ni Alvin. Bahagyang tumango si Alvin nang marinig ang mga salitang pang-aliw ni Kelly. Bagamat nawala na ang ekspresyon sa kanyang mukha, sa kanyang puso, ayaw pa rin niyang sumuko. Labis na ikinagulat ni Brianna ang mga sinabi ni Kelly. Lumingon siya para tingnan si Alvin bago nagtanong, ikaw. Plano mo bang lipulin ang tatlong dakilang sekta? Kahit ang Fire Worship Sect? Walang pakialam na sumulyap si Alvin kay Brianna habang sumasagot, napakaraming disipulo mula sa 7 Absolute Sect ang napatay ng tatlong malalaking sekta, dahil natural lang na gusto ko silang lipulin bilang sect leader ng 7 Absolute Sect. Ikaw. Natigilan si Brianna. Hindi siya makahanap ng anumang salita para pabulaanan si Alvin. Nabigla rin si Hero nang malaman niya ito. Guro, gusto mo bang lipulin ang tatlong dakilang sekta? Tumango si Alvin. Guro, natatakot ako na hindi mo dapat subukan ang ganoong bagay, mapait na ngumiti si Hero. Sa panahong iyon, kahit na napatay ni Senior Berting ang isang 8 tribulation bodiless celestial mula sa angkan ng Dragon, hindi pa rin niya kayang lipulin ang tatlong malalaking sekta. Ang lakas at pundasyon ng parehong angkan ng Dragon at Phoenix ay higit pa sa aming inaakala. Napatay ni Senior Berting ang isang 8 tribulation bodiless celestial mula sa Dragon Clan. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ito. Paano nangyari iyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Brianna, base sa pagkakaalam ko, si Senior Berting mula sa 7 Absolute Sect ay hindi isang bodiless celestial. Isa siyang eminent celestial. Paano nagawang patayin ng isang eminent celestial ang isang 8 tribulation bodiless celestial? Ginang,
Yumuko si Hiro at magalang na sinabi, maaaring hindi ito alam ng karamihan sa Dao Martial Saintland, ngunit hindi ito sekreto sa mga Bodiless Celestial. 2354. Kadalasan, tiyak na itatama ni Alvin si Hiro kapag napagkamalan niyang babae si Brianna at tinawag itong ginang. Gayunpaman, hindi na niya ito pinansin pa dahil sa bombang inihulog ni Hiro patungkol sa Espada Santo na si Berting. Natigilan siya at nakatitig kay Hiro. Natural lang na tumigil din sa paggalaw sina Kelly, Vilma, at Brianna dahil si Alvin ang may dala sa kanila gamit ang kanyang lakas. Nang makita ni Hiro at ng dalawa niyang tagasunod na tumigil sa paggalaw si Alvin, sinundan din nila ito. Nakatitig ang lahat kay Hiro sa oras na ito. Halatang interesado sila sa mga pangyayari noon. Ayaw niya silang paghintayin kaya mabilis niyang sinabi, noong panahong iyon, nang balak ni Senior Berting na lipulin ang tatlong malalaking sekta, ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay nagpadala ng 5 Tribulation Bodiless Celestials at 2 Tribulation Bodiless Celestials para pigilan siya. Nilabanan niya ang lahat ng 7 Bodiless Celestials ng mag-isa. Nagawa niyang patayin ang 2 sa 7 Tribulation Bodiless Celestials mula sa angkan ng Phoenix at isang 7 Tribulation Bodiless Celestial at isang 8 Tribulation Bodiless Celestial mula sa angkan ng Dragon. Natural lang na malubha ang kanyang pinsala, ngunit nagawa niyang umatras sa tamang panahon. Karamihan sa mga Bodiless Celestials ay nag-isip na maaaring baliwalain ni Senior Berting ang mga banta mula sa angkan ng Dragon at Phoenix at lipulin ang tatlong malalaking sekta kapag gumaling na siya mula sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, bago pa man siya tuluyang gumaling, isa sa mga 8 Tribulation Bodiless Celestials mula sa angkan ng Phoenix ang nagawang malampasan ang Bodiless Celestial Tribulation at naging isang 9 Tribulation. Walang katawan na Celestial. Humina ang boses niya nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Siyam na kapigatian, walang katawan na Celestial. Gulat at hindi makapaniwala ang lumitaw sa mga mata ni Alvin nang marinig niyang binanggit ni Hiro ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial ay tunay na isang taong nakatayo sa tuktok ng mga makamundong kaharian. Kahit sa mga Devil Clans na may napakahabang kasaysayan, kakaunti lamang ang 9 Tribulation Bodiless Celestials. Batay doon, hindi mahirap para kay Alvin na hulaan na wala ring gaanong 9 Tribulation Bodiless Celestials sa mga tao. Dahil dito, nagulat siya nang marinig na mayroong 9 Tribulation Bodiless Celestials sa Phoenix Clan noong panahon ni Senior Berting. Kaya ang dahilan kung bakit nabigo si Senior Berting na lipulin ang tatlong dakilang sekta ay dahil sa 9 Tribulation Bodiless Celestial ng Phoenix Clan. Tanong ni Alvin. Nagawa ni Senior Berting na patayin ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial matapos maging isang Eminent Celestial. Nakakatakot ang lakas. Naisip niya sa sarili, kahit na gamitin ko ang Elementary Devouring Tactic at maunawaan ang lahat ng 5 yugto ng Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword, ang lakas ko ay magiging kapantay ng isang 7 Tribulation Bodiless Celestial. Sa oras na iyon ay malapit na ako sa aking pag-asenso. Lalo na ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial, magiging mahirap para sa akin na patayin ang isang 7 Tribulation Bodiless Celestial. Nagulat si Alvin na nagawa ni Berting na patayin ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial kahit isa lamang siyang Eminent Celestial. Hindi niya maisip kung paano nagawa ni Berting ang ganitong kahangahangang gawa. Bueno, iyan ang bahagi ng dahilan. Tumanggaw si Hiro. Kung balak tumakas ni Senior Berting, kahit ang 9 Tribulation Bodiless Celestial ay hindi siya mapipigilan. Dahil dito, sa kalaunan ay nakipagkasundo si Senior Berting sa mga angkan ng Dragon at Phoenix. Hindi na aatakihin ni Senior Berting ang tatlong malalaking sekta, at nangako ang mga angkan ng Dragon at Phoenix na hindi makikialam sa usapin sa pagitan ng 7 Absolute Sect at ng tatlong malalaking sekta hanggat hindi winawasak ng 7 Absolute Sect ang tatlong malalaking sekta. Tumanggaw si Alvin. Ito ang perpektong nagpapaliwanag kung bakit hindi binuwag ni Senior Berting ang tatlong dakilang sekta. Guro. Tila may naalala si Hiro sa sandaling ito. Tiningnan niya si Alvin at same time na ipinaalala rito, dahil sa kasunduan sa pagitan ng angkan ng Dragon, ng angkan ng Phoenix, at ni Berting, iniwan na ng angkan ng Dragon at Phoenix ang 7 Absolute Sect.
Gayunpaman, kung may isang taong kasing lakas ni Senior Berting na muling lilito sa Seven Absolute Sect, tiyak na makikialam sila kahit hindi nila lipulin ang sekta. Gamit ang kasalukuyan mong lakas, madali para sa iyo na lipulin ang tatlong dakilang sekta. Gayunpaman, tiyak na hindi uupo at manunood ang mga angkan ng Dragon at Phoenix habang ginagawa mo ito. Ayaw niyang madamay si Alvin sa masamang panig ng angkan ng Dragon at Phoenix. Tutal, maaaring hindi mabuhay si Alvin kahit na ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 6 Tribulation Bodiless Celestial. Okay. Time na tumango si Alvin habang binabalot siya ng kawalan ng magawa. Nasa mataas na antas siya dati nang umalis siya sa lungsod. Naisip niya na maaari siyang bumalik agad sa Fire Worship Sect at patayin si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect bago lipulin ang sekta. Pagkatapos noon, lilipat siya sa Black Shetre Sect at sa Heaven Divination Sect. Gusto niyang ipaghiganti ang mga disipulo mula sa Seven Absolute Sect na pinatay ng tatlong dakilang sekta. Ito ang kanyang tungkulin bilang sect leader ng Seven Absolute Sect. Sino ang mag-aakala na ang tatlong dakilang sekta ay magkakaroon ng ganito kalakas na taga-suporta? Madaling mabuo muli ng mga angkan ng Dragon at Phoenix ang tatlong dakilang sekta kahit na maalis ko ang sekta bago pa ito matuklasan ng sinuman. Bukod dito, lubhang mapanganib ito dahil tiyak na tatargetin ng mga angkan ng Dragon at Phoenix ang Seven Absolute Sect kapag natuklasan nila ang katotohanan. Maraming ideya ang sumagi sa isip ni Alvin sa sandaling ito. Maaaring madali para sa kanya na lipulin ang tatlong dakilang sekta, ngunit mahirap harapin ang mga angkan ng Dragon at Phoenix. Maliban na lang kung matatalo ko ang lahat ng Bodiless Celestial sa mga angkan ng Dragon at Phoenix, hindi matalino para sa akin na lipulin ang tatlong dakilang sekta. Gaano man siya kawalang kasiyahan, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, ang kanyang mga mata ay napuno ng galit. Kahit hindi ko maalis ang tatlong dakilang sekta, si Jackson, ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy, ay dapat mamatay. Ibinuhos ni Alvin ang lahat ng kanyang galit at pagkadismaya kay Jackson sa sandaling ito. Dahil natatakot siya sa angkan ng Dragon at Phoenix, hindi niya kayang lipulin ang Fire Worship Sect. Gayunpaman, ang pagpatay sa pinuno ng sect ng Fire Worship Sect ay hindi mawawala sa plano. Ayon sa kasunduan, ang mga angkan ng Dragon at Phoenix ay hindi makikialam hanggat nanatili ang tatlong malalaking sekta. Habang nag-aalab ang apoy ng puot kay Alvin, sinabi niya sa tatlong babae, "Tara na." Mabilis na sumunod si Hero at ang dalawa niyang tagasunod. Nalilito pa rin si Brianna nang patuloy silang dalhin ni Alvin sa Fire Worship Sect. Ang Sword Saint na si Berting ay isa lamang Eminent Celestial, ngunit nagawa niyang patayin ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Bukod dito, nakatakas pa siya mula sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Naglakbay sina Alvin at ang kanyang mga kasama sa napakabilis na bilis. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kanlurang rehiyon ng Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Pagkatapos noon, mas mabilis pa ang kanilang paglalakbay sa lupain ng Fire Worship Sect. Sekta ng pagsamba sa apoy. Ako, si Alvin, ay bumalik na. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang na parang mga bituin habang nakatingin sa ari-arian ng sekta ng pagsamba sa apoy na nasa harap niya. Swoosh! Swoosh! Isinama ni Alvin si Kelly at ang iba pa at pumasok sa lupain ng Fire Worship Sect. Mabilis siyang lumipad lampas sa 4 symbol sanctums patungo sa Saint Land ng Fire Worship Sect. Swoosh! Swoosh! Natural lang na sumunod si Hero at ang dalawa niyang tagasunod. Nakatingin si Brianna sa Saint Land ng Fire Worship Sect, inaalala ang nakaraan, ng Jackson! Lumabas ka! Isang dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Kumalat ito sa mga 4 na simbolong sanctum at sa lupain ng mga santo. Samantala, lumipad si Alvin lampas sa mga ulap sa ibabaw ng lupain ng mga banal ng Fire Worship Sect bago siya nakarating sa isang lumulutang na isla na matatagpuan sa tuktok. Ang lumulutang na islang ito ay ang lugar ng paglilinang ng pinuno ng sect ng Fire Worship Sect na si Jackson. Ilang taon na rin mula nang dumating si Alvin. Hindi siya nakaramdam ng nostalgia, kundi ng kalungkutan ngayong nakabalik na siya rito.
Dito isinakripisyo ni Elder Hal ang kanyang sarili upang siya at ang mga batang babae ay makatakas mula kay Jackson patungo sa ibabang lalawigan ng Dow Marshall Saint Land. Jackson, lumabas ka! Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw ng malakas sa buong lupain ng Fire Worship Sect. 2355. Jackson, lumabas ka! Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw ng malakas sa buong Fire Worship Sect na nagdulot ng kaguluhan. Sino ang nangahas magsalita ng ganito kalakas? Hindi ba nila alam kung sino si Jackson? Si Jackson ang mataas at makapangyarihang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Isa siyang makapangyarihang nilalang na ang cultivation base ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Bukod doon, siya rin ay nasa ika-4 na pwesto sa Supreme Saint Ranking. Gaano kaya ka-arrogant ang taong ito na nakalusot sa Fire Worship Sect at tinawag ang pinuno ng sekta ng ganoon kalayo? Mayroon bang hangarin na mamatay ang lalaking ito? Nangahas siyang pukawin si Lord Sect Leader sa ganitong paraan. Maraming tao sa Fire Worship Sect ang nagsabi ng parehong komento. Akala nila ang taong ito na pumasok sa Fire Worship Sect ay may pangarap na mamatay. Dahil sa kasalukuyang lakas ng Lord Sect Leader, bukod kay Valerian na nasa unang pwesto sa Supreme Saint Ranking, kahit ang Great Oracle ng Heaven Divination Sect o ang Supreme Elder ng Black Kshetra Sect ay hindi maglalakas loob na kumilos sa ganitong paraan kapag pumunta sila sa ating sekta. Maraming tao ang naging mausisa. Naghahangad ba siya ng kamatayan? Sa Black Turtle Sanctum at Saint Land ng Fire Worship Sect, maraming tao ang pamilyar sa boses. Hindi mo ba iniisip na medyo pamilyar ang boses? Alam ko na kung sino ang kausap mo. May sumigaw, ang boses na ito. Parang si Guardian Alvin. Guardian Alvin. Titama ka. Parang siya nga. Parami ng parami ang mga taong nakakakilala sa may-ari ng boses. Gayunpaman, malabong siya iyon, di ba? Sa palagay ko ay hindi siya magiging ganoon kapangahas kahit na nagkaroon siya ng alitan kay Lord Sect Leader dati. Sa tingin ko hindi rin si Guardian Alvin. Baka may kapareho siya ng boses. Pabayaan na ang mga taong pare-pareho ang tunog, maraming tao ang magkapareho ang ugali sa mundong ito. Bagamat maraming tao sa ari-arian ng Fire Worship Sect ang nag-iisip na ang boses ay katunog ng kanilang guardian na si Alvin, karamihan sa kanila ay nag-iisip na isa lamang itong taong katunog niya. Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Alvin, ilang figure ang lumipad palabas mula sa mga lumulutang na isla sa ilalim niya. Nang makita ni Brianna ang isa sa mga figure, sumigaw siya ng may pinanibik, "Guro!" Isa sa kanila ay malinaw na ang amo ni Brianna, ang tagapangalaga na si Heath ng Fire Worship Sect. Nang marinig ng matandang lalaking nakaberde ang boses ng kanyang direktang disipulo, isang alon ng kagalakan ang sumikat sa kanyang puso na parang tsunami, na nagbabantang madaig siya. Gayunpaman, pilit niyang pinigilan ang kanyang kagalakan at nanatili sa isang walang pakialam na ekspresyon. Nagpadala siya ng isang voice transmission kay Brianna. Ayos lang na umalis ka kasama niya, pero bakit ka babalik? Hindi mo ba alam na mapanganib ito? Puno ng pag-aalala ang kanyang boses nang magsalita siya. Tutal, matagal na siyang amo ni Brianna, matagal na niya itong tinatrato na parang anak niya. Bagamat masaya siya na bumalik na ito, hindi niya maiwasang mag-alala. Dati, iniwan ng kanilang pinuno ng sekta si Guardian Alvin na walang pagpipilian kundi umalis sa sekta dahil sa issue sa Saint Girl. Hindi siya sangayon at ang iba pang tatlong guardian sa ginawa ng kanilang pinuno ng sekta dahil sa palagay nila ay kapaki-pakinabang sa sekta ang presensya ni Alvin sa sekta. Gayunpaman, wala silang magagawa dahil alam nila kung gaano katigasan ang kanilang pinuno ng sekta. Itinuring ng kanilang pinuno ng sekta ang Saint Girl bilang reinkarnasyon ng isang diyosa. Natural lamang, hindi niya hahayaang mangyari ang bagay na ito. Ngayong bumalik na ang kanyang direktang disipulo kasama si Alvin, paano siya hindi makakaramdam ng kaba? Guro, huwag kang mag-alala. Ligtas ako kasama siya rito. Umiling si Brianna at sumagot gamit ang voice transmission nang marinig niya ang mga salita ng kanyang amo. Kalmado ang kanyang boses at tila hindi siya nag-aalala. Tagapangalaga Alvin. Samantala, ang iba pang tatlong Guardians of Fire Worship Sect, sina Justin, Yvonne, at Lori Ang, na sumama kay Heath, ay tumingin kay Alvin ng may pagtutol.
Kahit na napakalakas ni Alvin, pangalawa pa rin siya sa pinuno ng kanilang sect. Paano niya nagawang kumilos ng bastos sa pinuno ng kanilang sect? Hindi lamang niya tinawag ang pinuno ng sect sa kanyang pangalan, kundi nang ahas pa siyang magsalita sa ganoong kautos na tono. Paano niya nagawang baliwalain ng walang ingat ang mga patakaran sa fire worship sect? Si Heath ang unang bumasag sa katahimikan. Tagapangalaga Alvin, sa wakas ay nakabalik ka na. Oo. Walang pakialam na tumango si Alvin. Maganda ang impresyon niya kay Heath. Bukod dito, siya ang amo ng kapatid ng kanyang asawa. Natural lang na hindi niya papansinin si Heath dahil si Heath na ang nagkusa na bumati sa kanya kahit na kaya nitong patayin si Heath sa isang pitik lang ng kanyang mga daliri. Sa sandaling ito, humakbang si Guardian Loriang at tinitigan si Alvin. Guardian Alvin. Kahit hindi mo kailangang sumunod sa karamihan ng mga patakaran bilang isang guardian, hindi mo pa rin dapat ipagwalang bahala ang Lord Sect Leader. Dapat kang parusahan para dito. Siya ang dating Hall Master ng Enforcement Hall. Isa siyang mahigpit sa mga patakaran. Hindi niya matiis na panoorin si Alvin na kumilos ng mayabang sa harap ng kanilang sect leader. Bagamat hindi umimik sina Justin at Yvonne, ang hindi pagsang-ayon sa kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kanilang mga iniisip. Tagapangalaga ng sekta ng pagsamba sa apoy. Napatawa si Alvin nang marinig ang mga salita ni Lorian. Maya-maya, naging matigas ang kanyang tingin nang sabihin niya, ako, si Alvin, ay nagpapahayag na opisyal na akong aalis sa sekta ng pagsamba sa apoy. Hindi na ako isang tagapangalaga ng sekta ng pagsamba sa apoy. Muling umalangaw-ngaw ang kanyang mga salita sa buong lupain ng sekta ng pagsamba sa apoy. Malinaw na narinig ng lahat sa sekta ang kanyang mga salita. Ako, si Alvin, ay nagpapahayag na opisyal na akong aalis sa fire worship sect. Hindi na ako isang tagapag-alaga ng fire worship sect. Ako, si Alvin, ay nagpapahayag na opisyal na akong aalis sa fire worship sect. Hindi na ako isang tagapag-alaga ng fire worship sect. Ang mga salitang ito ay patuloy na umalangaw-ngaw sa fire worship sect. Natigilan ang mga elder at disciples nang marinig nila ito. Ito. Kaya pala si Guardian Alvin talaga iyon. Tila ang may-ari ng boses na iyon ay si Guardian Alvin nga. May makapagsasabi ba sa akin kung ano ang nangyayari? Tungkol saan ito? Anong nangyari? Bakit hiniling ni Guardian Alvin sa Lord Sect Leader na lumabas ng bastos at ipahayag ang kanyang pag-alis? Hindi namin siya naririnig sa loob ng ilang taon, at ngayong bumalik na siya, ginulat niya ulit ang buong fire worship sect. Tahimik lang siya o kaya naman ay nakakagulat. Walang pagitan. Nagkagulo ang mga tao sa fire worship sect. Naguluhan sila. Hindi nila maintindihan kung bakit ganoon ang ugali ni Alvin. Gayunpaman, sigurado silang may dahilan ang lahat ng ito. Bukod pa rito, tiyak na may ginawa ang pinuno ng sect na hindi niya ikinatuwa. Kung hindi sana siya magiging arrogant at bastos, na uutusan ang pinuno ng sect na lumabas para makita siya bago ipahayag na aalis na siya sa fire worship sect. Sa ari-arian ng fire worship sect, sina Jano, Malcolm, at ang iba pang may malapit relasyon kay Alvin ay natulala at nalito. Bukod doon, nag-aalala rin sila para sa kanya. Gayunpaman, mayroon ding mga taong tuwang-tuwa nang maisip nilang mapapahamak si Alvin. Ang mga taong ito ay iyong mga napupuot kay Alvin at nagkaroon ng mga alitan sa kanya noon. Siya. Anong nangyayari? Anong nangyari? Tiyak na masasaktan niya ang Lord Sect Leader kung akto siya ng ganito. Aalis na si Alvin sa sekta at hindi na siya magiging isang guardian. May tumawa. Kung isa pa siyang guardian, maaaring magpakita ng awa ang Lord Sect Leader, pero ngayon, malapit nang makaranas ng kapahamakan si Alvin. 2356. Ako, si Alvin, ay nagpapahayag na opisyal na akong aalis sa fire worship sect, at hindi na ako isang tagapangalaga ng fire worship sect. Umalangaw-ngaw sa pandinig ng apat na Guardians of Fire Worship Sect ang sinabi ni Alvin. Natigilan sila at medyo natagalan bago sila nakabawi. Lalo na si Lorian, hindi niya inaasahan na haantong sa ganito ang kanyang mga sinabi. Nakaramdam siya ng kawalan ng magawa at alam niya ang gagawin. Talaga.
Kailangan ba talagang magpasikat si Alvin at ipahayag ang kanyang pag-alis sa sekta dahil lang sa sinabi niyang kailangan siyang parusahan dahil sa kanyang bastos na pag-uugali? Ang katapangan. Walang hiya. Walang hiya. Halos sa mukha ng dugo si Lori ang sa galit nang maisip niya ito. Akala niya ay nagdesisyon si Alvin na umalis sa fire worship sect dahil sa mga sinabi niya. Hindi niya alam na ganoon pa rin ang magiging desisyon ni Alvin kahit magsalita man siya o hindi. Nakatadhana na si Alvin ay hindi na maaaring manatili sa fire worship sect matapos niyang malaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Tutal, siya ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny, ang unang absolute ng 7 absolute, at ang sect leader ng sect ng 7 absolute. Ang sect ng 7 absolute ay ang mortal na kaaway ng 3 dakilang sekta. Bilang pinuno ng sect, natural lang na hindi siya maaaring manatili sa fire worship sect. Kung hindi, ang mga taong mula sa 7 absolute sect na namatay ay malamang na bumangon mula sa kanilang mga libingan kung nalaman nilang ang kasalukuyang pinuno ng sect ng kanilang sect ay isa ring guardian ng fire worship sect. Nang makabawi si Justin sa kanyang katinoan, seryoso niyang sinabi, "Guardian Alvin, huwag kang magbiro ng ganyan." Sina Yvonne at Heath na nakabawi na rin ng katinoan ay tumango bilang pagsang-ayon ng marinig ang mga salita ni Justin. Sa kabilang banda, pinilit ni Lorian ang sarili na manahimik. Nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil inakala niyang siya ang may kagagawan nito. Sa totoo lang, ayaw niyang umalis si Alvin sa fire worship sect. Dahil sa lakas ni Alvin, walang dod ang malaking kawalan ito sa fire worship sect kung aalis siya. Bukod pa rito, kung aalis si Alvin, makikilala siya bilang ang taong nagpal-AS kay Alvin palabas ng sekta. Hindi ito isang bagay na handa niyang tiisin. Umiling si Alvin nang marinig ang mga salita ni Justin. Walang pakialam niyang sinabi, "Biro." Hindi ako nagbibiro, Guardian Justin. Ako, si Alvin, ay bumalik ngayon para sa 2 bagay. Una, ito ay ang pag-alis sa fire worship sect. Pangalawa, ito ay ang pagpatay. Bago pa matapos ni Alvin ang kanyang sasabihin, isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin na pumutol sa kanyang sasabihin. Sa kasong ito, nangangahulugan ba ito na iginigiit ni Guardian Alvin na umalis sa aming fire worship sect? Isang figure ang lumitaw mula sa ere na parang multo sa harap ng mga tagapangalaga ng fire worship sect. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan. Nakasuot siya ng mahabang puting damit na may berdadong pulang apoy. Medyo kapareho ito ng mga eksklusibong uniforme ng mga elder at disipulo mula sa fire worship sect. Gayunpaman, sa mas malapitang pagtingin, makikitang ang mga berdadong apoy ay parang isang banal na dragon na nagpoprotekta sa kanyang katawan. Bagamat matangkad, matipuno ang pangangatawan, at may matipunong katangian ang sect leader ng fire worship sect, hindi siya mukhang mabangis. Naglalabas siya ng isang maringal na aura na nagpaparamdam sa mga tao na kailangan nilang magpasakop sa kanya. Jackson. Pagkakita ni Alvin sa lalaking nasa katanghaliang gulang, nanliit ang mga mata nito at kuminang sa isang mabangis na liwanag. Agad na dumaloy ang galit sa kanyang mga ugat. Panginoong pinuno ng sekta. Pagkalabas pa lang ng lalaking nasa katanghaliang gulang, ang Guardians of Fire Worship Sect na sina Justin, Heath, Yvonne, at Lorian ay dali-daling yumuko sa kanya ng may paggalang. Babaeng santo. Bulalas ni Jackson. Pagkalabas niya, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Kelly na nakatayo sa tabi ni Alvin. Nagniningning ang kanyang mga mata habang nakatitig ito. Tila wala ng ibang mahalaga hanggat bumalik ang babaeng nasa harap niya. Di nagtagal, humarap siya kay Alvin at malamig na sinabi. "Tagapag-alaga Alvin, hindi ko inaasahan na tatawagin mo ako sa pangalan pagkabalik mo pagkatapos mong umalis ilang taon na ang nakalilipas." Sa kanyang palagay, si Alvin ay isa lamang simpleng tagapag-alaga sa sekta ng pagsamba sa apoy. Hindi siya kwalipikado na magsalita sa kanya sa ganoong paraan kahit gaano pa siya kalakas. Sa pag-uugali sa ganoong paraan, niyuyurakan ni Alvin ang kanyang pagmamataas at awtoridad bilang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Gayunpaman, kahit gaano pa siya kagalit, hindi pa niya kayang patayin si Alvin. Nadungisan ng lalaking ito ang kadalisayan ng kanilang sekta ng pagsamba sa apoy.
Ikukulong niya si Alvin at hihintayin ang pagbabalik ng maladyos na lalaki at hatulan si Alvin. Ito lang ang paraan para mapawi niya ang kanyang galit. Kung papatayin niya si Alvin, sino ang makakaalam kung ano ang gagawin sa kanya ng maladyos na lalaking iyon? Ano na? Walang pakialam na tugon ni Alvin kay Jackson. Base sa mga sinabi niya, makikita na hindi niya talaga kinatatakutan si Jackson. Ilang taon na ang nakalilipas, halos wala siyang kalaban-laban sa harap ni Jackson. Gayunpaman, sa kasalukuyan, si Jackson ay parang langgam sa harap niya. Paano kung si Jackson ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage? Nagawa ni Alvin na patayin ang isang 3 Tribulation Bodiless Celestial na ang lakas ay higit pa sa isang Eminent Celestial. Si Jackson ay isa lamang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage na hindi pa man naging isang Eminent Celestial Stage. Pagmamaliit ang sabihing hindi siya kalaban ni Jackson. Nagulat si Jackson at ang mga tagapangalaga sa casual na sinabi ni Alvin. Dati, inakala ng mga tagapangalaga na naglakas loob lamang si Alvin na kumilos ng mayabang dahil wala si Jackson. Sino ang mag-aakala na magiging ganito rin siya ka-arrogant pagkatapos dumating si Jackson? Ang kanyang mga salita ay ganap na hindi pinansin si Jackson, ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy. Seryoso ba siya? Plano ba talaga niyang umalis sa fire worship sect? Ito ang naisip ng mga guardians. Sige. Hindi nakakagulat, ikinagalit ni Jackson ang mga sinabi ni Alvin, dahilan para dumilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Matapos kang hindi makita ng ilang taon, tila mas naging matapang ka. Gayunpaman, tatanungin kita muli, talagang iginigiit mo bang umalis sa fire worship sect at tumigil sa pagiging tagapangalaga ng sekta? Tiningnan niya si Alvin ng matalim na parang papatayin niya si Alvin kung sasabihin niyang oo. Tahimik na tumingin ang 4 na tagapangalaga kay Alvin. Lahat sila ay mausisa sa sagot ni Alvin. Ayokong ulit-ulitin ang sarili ko, prangkang sabi ni Alvin bilang tugon sa tanong ni Jackson. Nangilabot ang 4 na guardian nang marinig nila ang tugon ni Alvin. Nababaliw na ba si Alvin? Bakit ba ang tapang-tapang niya? Hindi ba siya natatakot na baka patayin siya ng Lord Sect Leader dahil sa galit? Maaaring mailigtas pa rin niya ang kanyang sarili kung mananatili siyang tagapangalaga ng sekta. Mahihirapan siyang mabuhay ngayong nagpasya na siyang umalis. Hindi lang niya nilapastangan ang pinuno ng sekta, kundi nadungisan din niya ang kadalisayan ng batang babae na santo. Hatol na kamatayan ang mga taong sumisira sa kadalisayan ng batang babaeng santo. Sa sandaling ito, inakala ng mga tagapangalaga na nabaliw na si Alvin. Kung hindi, bakit siya kikilos ng mayabang sa pinuno ng sekta? Natural lamang na naisip nila na maaaring mas malakas na siya kaysa sa pinuno ng kanilang sekta, ngunit mabilis nilang iwinaksi ang kaisipang iyon. Tutal, ilang taon pa lamang ang lumipas mula nang huli nilang makita si Alvin. Hindi nila inisip na posible para sa kanya na malampasan ang lakas ng kanilang pinuno ng sekta sa loob lamang ng ilang maikling taon. Sige. Paulit-ulit na sabi ni Jackson habang humihina ng humihina ang kanyang boses. Halatang malapit na siyang sumabog sa galit. Tiningnan niya ng matalim si Alvin habang sinasabi, ako, si Jackson, ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy, ay ipinapahayag na si Alvin ay pinatalsik mula sa sekta ng pagsamba sa apoy mula ngayon dahil sa pagdumi sa kadalisayan ng Saint Girl. Ang mga salita ni Jackson ay parang bomba na umalangaw-ngaw sa buong lupain ng fire worship sect. Pagkatapos magsalita ni Jackson, biglang nagbago ang ekspresyon ng mga guardians of the fire worship sect. Alam nilang nalampasan na nila ang punto ng kawalan ng balikan. Pagkatapos magsalita ng kanilang pinuno ng sekta, ang sekta at si Alvin ay magkakampi na mula ngayon. Imposibleng manatili siya bilang guardian sa sekta mula sa sandaling ito. 2357. Ako, si Jackson, ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy, ay nagpapahayag na si Alvin ay pinatalsik mula sa sekta ng pagsamba sa apoy mula ngayon dahil sa pagdungi sa kadalisayan ng Saint Girl. Umalangaw-ngaw sa buong fire worship sect ang boses ni Jackson na naglalaman ng Saint Origin. Natural, nagdulot na naman ito ng panibagong kaguluhan. Boses ba iyan ng Lord Sect Leader?
Sabi ng Lord Sect Leader, dinungisan daw ni Guardian Alvin ang kadalisayan ng Saint Girl. Ano raw ang ibig sabihin yan? Maraming tao sa fire worship sect ang natigilan. Nang makabawi sila ng katinoan, ipinagpatuloy nila ang pag-uusap tungkol dito. Ang Saint Girl na binanggit ng ating Lord Sect Leader ay ang Saint Girl na nawala ilang taon na ang nakalilipas, tama ba? Syempre naman. Bukod sa kanya, may iba pa bang babaeng santo? Siya ang nanganak ng babae. Hindi ba't sinabi nilang ang lalaking Samire sa kadalisayan ng Saint Girl ay mula sa lower province ng Dao Marshall Saint Land? Nakalimutan mo na ba na si Guardian Alvin ay taga lower province din? Siya ang young mansion master ng Asher Cloud Mansion, isa sa pinakamalakas na puwersa sa lower province. Oo. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na si Guardian Alvin ay nagmula sa lower province. Maraming matatanda at disipulo mula sa fire worship sect ang nagulat dito. Bagamat alam nilang nadungisan ang kadalisayan ng Saint Girl bago pa man ito bumalik sa sekta, hindi nila inaasahan na si Alvin ang salarin. Ibig sabihin, ang anak ng Saint Girl ay anak din ni Guardian Alvin, tama ba? Sino ang mag-aakala na si Guardian Alvin pala ang lalaking iyon? Malamang na dahil dito ang pag-alis ni Guardian Alvin sa sekta. Alam niyang palalayasin siya ng Lord Sect Leader mula sa sekta kaya inanunsyo niya muna ang kanyang pag-alis. Posible yan. Tutal, may pagkakaiba ang kusang pag-alis at ang pagpapatalsik. Oo. Kung malalaman na siya ay pinatalsik, tiyak na maaapektuhan ang kanyang reputasyon. Karamihan sa kanila ay naghinuha na ang dahilan ng pag-alis ni Alvin ay dahil sa Saint Girl. Talagang pinatalsik ni Lord Sect Leader si Guardian Alvin dahil doon. Mukhang medyo sobra-sobra na, di ba? Sa pagkakaalam ko, ang mga Guardian ay karaniwang may espesyal na pagtrato at may kaunting kaligtasan sa mga patakaran sa fire worship sect. Bakit iba ito ngayon? Nawala ang Saint Girl ng ating fire worship sect sa murang edad. Walang sino man ang may kasalanan kung bakit sila umibig. Dahil mayroon silang tadhana, bakit hindi natin sila basbasan? Sino ang nakakaalam, ang kanilang kwento ng pag-ibig ay maaaring maging isang kwento na maaari nating ibahagi sa susunod na henerasyon. Kung ikukumpara sa pagkawala ng isang makapangyarihang tulad ni Guardian Alvin, ang pagkakamaling iyon ay talagang balewala. Halos 70% ng mga tao sa fire worship sect ay hindi sumang-ayon sa desisyon ng kanilang pinuno ng sekta na patalsikin si Guardian Alvin dahil sa isang napakaliit na dahilan. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay nagbigay ng kanilang basbas sa relasyon. Sa tingin ko dapat tayong makiusap para kay Guardian Alvin. Sang-ayon ako. Masyado siyang mahalaga para mawala ang fire worship sect. Ang pagkawala ni Guardian Alvin ay parang pagputol sa mga braso ng isa sa fire worship sect. Bakit hindi natin ibigay ang ating basbas sa kasal ni Guardian Alvin at ng Saint Girl para manatili siya sa sekta? Tayo na. Teren at makiusap para sa kanyang kaso. Sa lupain ng mga banal ng fire worship sect, isang grupo ng mga elder at disipulo mula sa fire worship sect ang nagsimulang lumipad pataas sa himpapawid patungo sa Saint Islands. Bukod sa Sanctum Leader ng Asher Dragon Sanctum, ang iba pang 3 Sanctum Leader at ang mga elder ay nakapasok na rin sa Saint Land. Maraming ordinaryong disipulo mula sa 4 symbol sanctums ang nagnanais na sumama upang makiusap para kay Alvin. Sa itaas ng lupain ng mga banal ng sekta ng pagsamba sa apoy. Isang grupo ng mga ginintoang elder, pilak, at tansong apoy at mga disipulo ng Saint Land na pinamumunuan ng 2 vice-leader ng sect ng fire worship sect ang sa wakas ay nakarating sa kung saan nagaganap ang komprontasyon. Hindi nagtagal at napuno ang buong lugar. Hindi napigilan ni Lorien ang pagkunot ng noo nang makita ang maraming tao sa paligid nila. Nagtanong siya sa tonong nagtatanong, anong ginagawa ninyong lahat dito? Gayunpaman, walang sumagot kay Lorien. Ang lahat ng kanilang atensyon ay nakatuon kay Jackson, ang pinuno ng sekta ng fire worship sect. Kalaunan, ang 2 vice-pinuno ng sekta ng fire worship sect ang unang nagsalita upang kumbansihin ang kanilang pinuno ng sekta na bawiin ang kanyang mga salita. Sa sandaling magsalita ang 2 vice-pinuno ng sekta, sumunod din ang grupong kanilang pinamumunuan. Pakiusap, pag-isipan mong mabuti ang iyong desisyon, Lord Sect Leader. Pakiusap, pag-isipan mong mabuti ang iyong desisyon, Lord Sect Leader.
Pakiusap, pag-isipan mong mabuti ang iyong desisyon, Lord Sect Leader. Ang mga kararating lang ay nagsimulang magmakaawa para kay Alvin pagdating pa lang nila. Wala ni isa sa kanila ang may gusto na paalisin ni Jackson si Alvin mula sa Fire Worship Sect. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tiningnan ni Jackson ang mga elder at disciple sa paligid niya nang may malungkot na ekspresyon sa mukha. Hindi niya inaasahan na ganito karaming elder at disciple ang lalapit para magmakaawa para kay Alvin matapos niya itong palayasin. Lord Sect Leader. Sa puntong ito, isa sa mga pinuno ng bise-sekta ang nagsalita, bagamat nagkamali si Guardian Alvin at nilabag ang mga patakaran ng Fire Worship Sect, sa palagay ko ay dapat siyang patawarin. Tutal, ipinaglaban niya ang ating sekta at natalo ang mga taong iyon mula sa Black Kshetra Sect. Ang meritong ito ay sapat na upang makabawi sa kanyang paglabag. Sang-ayon ako, Lord Sect Leader, tumango ang isa pang Vice Sect Leader ng Fire Worship Sect at sinabing, sa lakas ni Guardian Alvin, ang pagkakaroon niya sa Fire Worship Sect ay parang pagbibigay ng pares ng pakpak sa isang tigre. Hindi sulit para sa atin na bitawan ang ganitong kalakas na kapangyarihan dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Ang pag-ibig ni Guardian Alvin at Saint Girl ay isang magandang kwento ng pag-ibig, Lord Sect Leader. Sana'y pagpalain kayo ni Guardian Alvin at Saint Girl. Malakas na sabi ng isang Golden Flame Elder. Maraming tao ang sumang-ayon sa mga salita ng Golden Flame Elder pagkatapos niyang magsalita. Kung kararating lang ng 4 na Guardian, sana ay sumunod din sila at nagmakaawa para kay Alvin. Gayunpaman, dahil naroon na sila mula pa sa simula, masasabi nilang walang kinalaman ang pag-alis ni Alvin sa Saint Girl. Pakibigyan po ng basbas sina Guardian Alvin at ang Saint Girl, Lord Sect Leader. Pakibigyan po ng basbas sina Guardian Alvin at ang Saint Girl, Lord Sect Leader. Ang mga taong ito. Si Alvin na nakatayo sa tapat ni Jackson ay hindi inaasahan na ang isang grupo ng mga matatanda at disipulo ay darating at magmamakaawa para sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Ang kanyang pag-alis ay walang kinalaman kay Kelly. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkaantig kahit alam niyang pumunta lamang sila upang magmakaawa para sa kanyang kaso dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa Fire Worship Sect. Tutal, iniisip nila na ang kanyang lakas ay pangalawa lamang kay Jackson. Natural lamang, hindi nila alam na ang lakas ni Alvin ay matagal nang nalampasan ang lakas ni Jackson. Lahat. Pakiramdam ni Alvin ay hindi niya sila maaaring baliwalain dahil lahat sila ay pumunta para sa kanya. Ang dahilan ng aking pag-alis sa Fire Worship Sect ay walang kinalaman sa aking asawa, si Kelly, ang dating Saint Girl ng Fire Worship Sect. Ano? Walang kinalaman ang pag-alis ni Guardian Alvin sa Saint Girl. Anong nangyayari? Kung gayon, bakit siya aalis kung hindi naman dahil sa babaeng santo? Nalito ang mga lumapit upang magmakaawa para kay Alvin nang marinig nila ang kanyang salita. Agad silang lumingon upang tumingin sa kanya. Isa sa mga pinuno ng sekta ng bise ay nagtanong, Guardian Alvin, bakit ka aalis kung hindi dahil sa Saint Girl? Hindi ka ba masaya na nasa sekta ka? Tama iyan. May dahilan siguro kung bakit ka umalis, di ba? Sabat ng isa pang pinuno ng bise sekta. Siyempre may dahilan ako. Tumango si Alvin. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng lahat, nagpatuloy siya sa pagsasabing, ang dahilan ay dahil sa aking pagkakakilanlan ay imposible para sa akin na manatili sa Fire Worship Sect. Pagkakakilanlan. Anong pagkakakilanlan? Natural lang na nalito ang mga tao nang marinig nila ang mga sinabi ni Alvin. Lahat sila ay tumingin kay Alvin para sa paliwanag. Maging si Jackson at ang 4 na tagapangalaga ay na-curious. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, malakas na sinabi ni Alvin, ako, si Alvin, ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny mula sa 7 Absolute Sect. 2358. Ako, si Alvin, ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain Progeny ng 7 Absolute Sect. Parang kidlat ang boses at mga salita ni Alvin. Lahat, kasama na si Jackson, ay may ekspresyon ng gulat at kawalan ng paniniwala sa kanilang mga mukha. Tutal, ang mga salita ni Alvin ay masyadong nakakapangilabot. Ang kahalili ng mga anak ng Fog Rain. Ang mga anak ng Fog Rain ang unang absolute, tama ba?
Ang tagapangalaga ng Fire Worship Sect ay ang kahalili ng mga anak ng Fog Rain ng Seven Absolute Sect. Ito. Biro ba ito? Paano ito naging posible? Paano naging miyembro ng Seven Absolute Sect si Guardian Alvin? Sa pagkakaalam ko, ang mga kahalili ng Fog Rain progeny ay kadalasan ding mga pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect. Kung si Guardian Alvin ang tunay na kasalukuyang kahalili ng Fog Rain progeny, nangangahulugan ito na siya rin ang pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect. Lahat, mula sa mga pinuno ng sekta ng bise hanggang sa mga matatanda at disipulo, ay umiling sa hindi makapaniwala nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Masyado itong nakakapangilabot. Ang Seven Absolute Sect ang mortal na kaaway ng tatlong dakilang sekta. Ginawa ng tatlong sekta ang lahat ng kanilang makakaya upang lipulin ang Seven Absolute Sect. Kung si Guardian Alvin talaga ang kasalukuyang kahalili ng Fog Rain progeny, hindi ba't parang pagpapakamatay lang ang ibunyag niya rito? Tama ka. Walang paraan na siya ang kahalili ng Fog Rain progeny o ang sect leader ng Seven Absolute Sect. Karamihan sa mga elder at disipulo mula sa Fire Worship Sect ay hindi talaga naniniwala na si Alvin ay miyembro ng Seven Absolute Sect. Tutal, mamamatay din siya kung ihahayag niya ang ganoong bagay sa Fire Worship Sect. Sa kanilang palagay, malamang na sinabi niya ito dahil sa galit dahil sa kanyang kawalang kasiyahan sa hindi pagsang-ayon ng pinuno ng sect sa kanyang relasyon sa Saint Girl. Tagapangalaga Alvin. Sa sandaling ito, ang Panginoon ni Brianna na si Heath ay tumingin kay Alvin at seryosong nagsabi, may mga bagay na hindi dapat pagbirohin. Kung ituturing ito ng mga tao bilang katotohanan, magiging masama ito. Tumango ang tatlo pang guardian, kasama na si Lori Ang, bilang pagsang-ayon ng magsalita si Heath. Biro lang. Nang marinig ni Alvin ang mga sinabi ni Heath at ang diskusyon sa kanyang paligid, nawalan siya ng malay. Ano ba ang iniisip ng mga taong ito? Akala ba talaga nila nagbibiro siya? Bakit pa siya magbibiro tungkol sa mga ganitong bagay? Bahagyang umiling si Alvin at hindi na nagpaliwanag. Tutal, hindi niya iniisip na kailangan at hindi rin sulit ang oras niya para ipaliwanag ang sarili. Higit sa lahat, tinatamad siyang magpaliwanag. Lumingon siya kay Jackson habang ang mga mata nito ay naging matalas. Kumalat ang matinding hangarin sa kanyang katawan habang sumisigaw, Jackson. May dalawang dahilan kung bakit ako pumunta sa Fire Worship Sect ngayon. Una, para ipahayag ang aking pag-alis sa sekta. Pangalawa, pumunta ako para patayin ka. Kumaway ang balabal ni Alvin kasabay ng isang alon ng nakakatakot na enerhiya na dumaloy mula sa kanyang katawan. Nagulat ang mga tao sa kanyang mga sinabi. Si Guardian Alvin. Hindi lang niya planong umalis sa Fire Worship Sect, kundi balak pa niyang patayin ang Lord Sect Leader. Ito. Siya ba talaga ang Guardian Alvin? Mukhang napaka-confident niya. Saan niya nakuha ang confidence niya? Ilang taon pa lang ang nakalipas mula nang umalis siya. Kaya pa ba niyang gawin ang ganoong kagandang bagay gamit ang kasalukuyan niyang lakas? Tinitigan ng mga tao sa paligid si Alvin na parang nakatingin sila sa isang patay na tao. Bagamat alam nilang napakalakas ni Alvin batay sa lakas nito ilang taon na ang nakalilipas at alam nilang mas lalakas pa sana siya ngayon, nahihirapan pa rin silang paniwalaan na kaya niyang patayin si Jackson. Si Jackson, ang pinuno ng sect ng Fire Worship Sect, ay nasa 9th form ng Saint Celestial Stage. Bukod pa rito, siya ay nasa ika-4 na pwesto sa Supreme Saint Rankang. Paano siya maihahambing sa mga regular na cultivator? Patayin mo ako. Si Jackson, na natigilan sa deklarasyon ni Alvin na siya ang kahalili ng Fog Rain progeny, ay humagalpak ng tawa nang marinig niya si Alvin na sinabi niyang pumunta siya para patayin ito. Bahid ng pangungutya at paghamak ang makikita sa kanyang mukha habang tumatawa. Malaki ang kanyang tiwala sa kanyang lakas. Bagamat kaka-rating lang niya sa 9th form ng Saint Celestial Stage ilang taon na ang nakalilipas, mayroon siyang mahusay na pag-unawa sa langit at lupa salamat sa powerhouse na pinaghihinalaan niya mula sa Devata Realm. Hindi niya inakalang magtatagal bago siya sumailalim sa Celestial Ascension Tribulation. Gamit ang kanyang kasalukuyang cultivation base, halos sigurado siyang matatalo niya si Chen Jin, ang Supreme Elder ng Black Kshetra Sect, at si Scott, ang dakilang Oracle of Heaven Divination Sect. Ang mga taong ito ay kasalukuyang nasa pangalawa at pangatlo sa Supreme Saint Rankang.
Gamit ang kanyang movement divine ability, hindi niya inakalang may sinuman, maliban sa mga 4 tribulation bodiless celestial o mas malakas pa, ang makakapatay sa kanya. Ano? Hindi ka naniniwala sa akin? Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at malamig na kumislap ito nang makita ang bahid ng paghamak at pangungutya sa mukha ni Jackson. Bago pa man makapagpatuloy si Alvin, ang matandang lalaking masunaring nakatayo sa likuran niya, isang 4 tribulation bodiless celestial, ay sigaw sa galit, ang lakas ng loob mong Sir ng aking Panginoon. Naghahanap ka ng kamatayan. Tila nawala siya pagkasabi niya noon. Swoosh! Biglang lumitaw si Hero sa harap ni Jackson, dahilan para mabigla si Jackson. Naisip niya, kahit ang isang eminent celestial ay hindi makakagalaw ng ganito kabilis nang hindi ko napapansin. Pwede ba siyang maging isang bodiless celestial? Tutal, tiwala naman siya na tanging ang 3 tribulation bodiless celestials o iyong mga mas malakas ang makakagalaw nang hindi niya napapansin. Naguguluhan siya. Gayunpaman, bakit tatawagin ng isang bodiless celestial si Alvin bilang master? Natural, habang ang lahat ng mga kaisipang ito ay lumilipad sa isipan ni Jackson, hindi niya nakalimutang gamitin ang kanyang Saint Origin at gamitin ang kanyang movement divine ability na itinuro sa kanya ng maladyos na powerhouse na iyon. Ang kanyang movement divine ability ay mas nakahihigit kumpara sa lahat ng movement divine ability sa Dao Martial Saint Land. Ito ay malawakang kinikilala bilang ang pinakamahusay na movement divine ability sa Dao Martial Saint Land. Nang makita ni Hero na sinusubukang tumakas ni Jackson, isang mapanghamak na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabi niya, sinusubukang tumakas. Isang napakalakas na puwersa ang bumangga kay Jackson at binalot siya sa isang pitik ng mga daliri ni Hero. Ang malabuhawi na puwersa ni Hero ay nagpatalsik at pumihil sa lahat ng Saint Origin na ginamit ni Jackson, dahilan para tumigil sa paggana ang divine ability ni Jackson. Ang puwersahang pagpapalis at pagsugpo sa Saint Origin ng isang tao ay magdudulot ng matinding epekto sa katawan. Agad na samuka ng dugo si Jackson at umuga ang kanyang katawan na parang hihimatayin. Paano ito nangyari? Naramdaman ni Jackson ang sunod-sunod na alon ng takot na humampas sa kanya. Kahit ang isang 3rd tribulation bodiless celestial ay hindi kayang paalisin at sugpuin ang kanyang Saint Origin at pigilan ang kanyang movement divine ability. Isang ekspresyon ng takot ang lumitaw sa mukha ni Jackson nang tingnan niya ang taong nasa harap niya. Pwede ba siyang maging isang 4 tribulation bodiless celestial? Bago pa niya mapag-aralan ng detalyado ang hitsura ng taong iyon, muling naikuyom ng taong iyon ang kanyang mga daliri. Agad siyang ginapos ng puwersang tumama kay Jackson. Nanghihina pa rin si Jackson sa lahat ng ito nang maramdaman niya ang isang puwersang tumatama sa likod ng kanyang mga tuhod. Agad siyang napaluhod. Nang tumigil ang kanyang pag-iisip sa pag-iisip, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang dahilan ng puwersang iyon. Kasalukuyan siyang nakaluhod sa harap ni Alvin. Kahit gaano pa siya magpumiglas para makawala, nawalan ito ng saysay. Si Jackson, na napilitang lumuhod sa harap ni Alvin, ay tanging ang laylayan ng roba at bote ni Alvin ang nakikita niya. Hindi niya man lang maiangat ang kanyang ulo. Nagsimula siyang magpanik. Paano nagkaroon ng tagasunod si Alvin na mas malakas pa sa isang 3 tribulation bodiless celestial? Sa sandaling ito, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang mga tao mula sa fire worship sect. Nang makita nila ang eksena sa kanilang harapan, muli silang nagulat ng husto. 2359. Si Jackson ang pinuno ng sekta ng pagsamba sa apoy at isang tagapagtatanim sa ika-9 na anyo ng Saint Celestial Sage na nasa ika-4 na ranggo sa Supreme Saint Rankang. Ang taong ito ay kasalukuyang pinapaluhod sa harap ni Alvin na parang isang debotong mananamba na sumasamba sa Diyos. Sa mas malapitang pagtingin, makikitang bahagyang nanginginig si Jackson habang sinusubukang kumawala mula sa puwersang gumagapos sa kanya. Natural lamang, ang lahat ng kanyang pagpupumiglas ay walang kabuluhan. Ang puwersa ay parang karagatan at siya ay parang isang nag-iisang bangka sa gitna ng dagat. Kung ito ay tumaob, hindi ito makakabaliktad. Ang mga tao mula sa fire worship sect, kabilang ang mga matataas na opisyal, nakakabalik lang sa kanilang katinoan ay lubos na nagulat at naguluhan nang makita nila ang kanilang pinuno ng sect na nakaluhod sa harap ni Alvin. Ito. Anong ginagawa ng Lord Sect Leader?
Bakit siya nakaluhod sa harap ni Alvin? Anong nangyayari? Si Jackson ang pinuno ng kanilang sekta. Hindi nila kailanman pinagdudahan ang kanyang kapangyarihan at awtoridad. Gayunpaman, hindi nito binago ang katotohanan na kasalukuyan siyang nakaluhod sa harap ng binata na nakasuot ng lila na masunurin na parang aso. Paano silang hindi magugulat? Ang matayog na imahe ng pinuno ng sekta sa kanilang mga puso ay nawasak sa sandaling ito. Napasigaw sa gulat ang apat na guardian nang makita nila ito, sect leader. Ang taong nakaluhod ay ang kanilang pinuno ng sekta. Hindi lang iyon, kundi nasa 9th form din siya ng Saint Celestial Stage at nasa ika-4 na pwesto sa Supreme Saint Rankang. Apat sa kanila ang lumingon kay Alvin bago ibinang ang kanilang tingin sa matandang lalaki na kababalik lang sa kanyang pwesto sa likod ni Alvin. Natural lang, alam nila na ang matandang lalaking ito na biglang lumitaw sa harap ng kanilang pinuno ng sekta kanina ay mas malakas kaysa sa kanila. Naalala nila na tinawag ng matandang lalaki si Alvin bilang kanyang amo kanina at muling lumingon kay Alvin ng may nanlalaking mga mata. Malinaw na hindi kusang lumuluhod ang Lord Sect Leader sa harap ni Alvin. Tingnan mo ang katawan niya. Nanginginig siya. Halatang nahihirapan siyang kumawala. Sa madaling salita, napipilitin bang lumuhad ang Lord Sect Leader sa harap ni Guardian Alvin? Kahit ang isang eminent celestial ay hindi kayang gawin ang ganoong gawa, tama ba? Bakit tatawagin ng isang taong kahit isa ay isang three-tribulation bodiless celestial bilang master si Guardian Alvin? Ano ang nangyari kay Guardian Alvin nitong mga ilang taong wala siya? Nag-usap ang apat na tagapangalaga sa pamamagitan ng voice transmission. Lahat sila ay naghihinala na ang matandang lalaki ay isang bodiless celestial. Dahil ang matandang lalaki ay malinaw na mas malakas kaysa sa isang eminent celestial, siya ay maaaring maging isang third tribulation bodiless celestial kahit papaano. Sila ay nalito. Matapos mapagtanto ni Jackson na napilitang lumuhad na wala nang saysay ang kanyang pagsisikap na makawala, agad siyang tumigil sa pagpupumiglas. Huminga siya ng malalim nang may matinding hirap bago nagtanong ng nakayuko, "Sir, sino po kayo?" Malinaw na kay Hero nakadirekta ang tanong ni Jackson, ngunit hindi siya sinagot ni Hero. Tutal, si Jackson ay isa lamang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage. Siya ay kasing hina ng isang langgam. Masyado siyang tamad para magbigay pansin sa isang taong walang kwentang tao. Isang walang pakialam na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Dahil gusto niyang malaman kung sino ka, dapat mong sabihin sa kanya. Bahagyang nagulat si Hero nang marinig ito, ngunit dali-dali siyang sumagot, "Opo, Panginoon." Ang taong nagsalita ay, natural, walang iba kundi si Alvin. Tiningnan niya si Jackson na nakaluhod sa harap niya ng walang emosyon. Magugulat sana siya nang makita niya ang sect leader ng Fire Worship Sect na isang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage na nakaluhod sa harap niya kung ito ay ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, sa kasalukuyan, wala itong naging epekto sa kanyang emosyon. Ito ay, natural, dahil sa kanyang pagtaas ng lakas. Kasing dali lang ito ng pagpatay sa isang langgam kung gusto niyang patayin si Jackson ngayon. Guru. Natigilan ng mga elder at disipulo ng Fire Worship Sect sa paraan ng pakikipag-usap ni Hero kay Alvin. Sa sandaling ito, alam nilang lahat na ang kanilang pinuno ng sekta ay pinaluhod sa harap ni Alvin ng matanda sa isang kisap mata lamang. Malinaw na ang matanda ay mas malakas kaysa sa kanilang pinuno ng sekta. Paano nagkaroon ng ganito kalakas na alipin ang tagapangalagang Alvin? Siguro isa ang matandang lalaki sa Eminent Celestial para mapilitan ang Lord Sect Leader na lumuhod, tama ba? Isang Eminent Celestial. Mayroon bang mga Eminent Celestial sa Dao Marshall Saint Land? Marahil, si Valerian lamang na unang nirerango sa Supreme Saint Rankang ang isang Eminent Celestial. Sinasabi mo bang si Valerian ang matandang ito? Imposible. Nakita ko na ang larawan ni Valerian dati. Maliban na lang kung nakabalat kayo ang matandang lalaking ito, tiyak na hindi siya si Valerian. Para sa karamihan ng mga miyembro ng Fire Worship Sect, ang mga Eminent Celestial ang nakatayo sa tuktok ng food chain sa Dao Marshall Saint Land. Tanging ang sect leader at guardians of Fire Worship Sect lamang ang nakakaalam na ang matandang lalaki ay mas malakas kaysa sa isang Eminent Celestial.
Dahil nagsalita na si Alvin, natural lang na hindi na siya sinuwi ni Hiro. Malamig niyang tiningnan si Jackson na nakaluhod habang walang pakialam na sinasabi, "Ako si Hiro." Karamihan sa mga tao ay tinatawag akong Sanford. Nalito ang mga tao mula sa fire worship sect nang marinig nila ito. Si Hiro. Si Sanford. Hindi pa nila naririnig ang mga pangalang ito noon kaya inakala nilang isa itong recluse. Si Hiro. Si Sanford. Hindi ko pa siya naririnig. Mukhang hindi talaga siya si Valerian. Isa siguro siyang mapag-isa at makapangyarihan. Ito lang ang tanging paliwanag. Kung hindi, bakit hindi natin siya narinig noon pa? Sa kabilang banda, agad na nanlaki ang mga mata ni Jackson nang marinig niya ito. Nagtanong siya sa nanginginig na boses, si Hiro. Sanford. Ikaw ba ang Hiro na nasa pangalawang pwesto sa Supreme Saint ranking 5,000 taon na ang nakalilipas? Bilang sect leader ng Fire Worship Sect, natural lang na marami siyang alam. Nabasa niya sandali ang mga nakaraang isyu ng Supreme Saint ranking mula sa nakalipas na 10,000 taon. Oo. Walang pakialam na sagot ni Hiro. Si Hiro na nasa pangalawang pwesto sa Supreme Saint ranking 5,000 taon na ang nakalilipas. Si Sanford. Siya ba? Pero hindi ba't nabigo siya sa Celestial Ascension Tribulation mga 5,000 taon na ang nakalilipas? Bakit siya nandito? Dapat sana ay namatay na siya matapos bumagsak sa Celestial Ascension Tribulation, di ba? Multo ba siya? Posible kayang peke siya. Sa mga salita ni Jackson, ilang tao mula sa Fire Worship Sect ang nagsimulang maalala si Hiro. Gayunpaman, naguluhan sila dahil inakala nilang matagal na itong patay. Sinusubukan ba ng taong ito na gayahin si Hiro? Paano narito ang isang taong nabigo sa Celestial Ascension Tribulation? Nagpalitan ng tingin ang apat na tagapangalaga. Nakita nila ang gulat at kawalan ng paniniwala sa mga mata ng isa't isa. Dahil nabigo siya sa kanyang Celestial Ascension Tribulation mga 4 hanggang 5,000 taon na ang nakalilipas. Ibig sabihin, isa siyang 4 Tribulation bodiless Celestial. Isang Celestial na walang katawan sa 4 na Tribulation. Ang matandang lalaki ay isa palang Celestial na walang katawan sa 4 na Tribulation. Ang mga matataas na opisyal na nakakaalam tungkol sa mga bodiless celestial ang nagkusa na ipaalam sa mga hindi nakakaalam tungkol sa mga bodiless celestial. Marami sa kanila ang nakaramdam na parang nabuksan ang pinto patungo sa isang bagong mundo nang malaman nila ito. Lumalabas na ang mga eminent celestial ay hindi ang pinakamalakas sa Thou Marshall Saint Land. May mga bodiless celestial na mas malakas. Isa siyang 4 Tribulation bodiless celestial. Ibig sabihin, mas malakas pa siya kaysa sa 3 Tribulation bodiless celestials na mas malakas pa kaysa sa eminent celestials. Bakit niya tatawaging Master si Guardian Alvin? Ito ay isang karaniwang tanong sa mga taong naruroon. Ang isang 4 Tribulation bodiless celestial ay isang marangal na nilalang, ngunit tinawag ng taong ito si Alvin bilang Panginoon. Samantala, si Jackson na nakaluhod sa lupa ay agad na nanghina na parang naubos ang lahat ng kanyang lakas. Kung hindi siya tinulungan ng puwersa ni Hiro, malamang ay bumagsak na siya sa lupa. Sabi niya, "Alvin, sumusuko na ako. 2,306 na po. Alvin, sumusuko na ako." Nakaramdam ng simpatiya ang mga tao mula sa Fire Worship Sect para kay Jackson nang marinig nila ang kanyang mga salita. Gayunpaman, siya pa rin ang pinuno ng kanilang sekta. Habang lumuhad siya sa harap ni Alvin at inamin ang kanyang pagkatalo, naririnig nila ang kahihiyan, hinanakit, at kawalan ng magawa sa kanyang boses nang magsalita siya. Naiisip lamang nila kung ano ang nararamdaman niya sa sandaling ito. "Susuko ka na." Ngumisi si Alvin nang marinig niya ang boses ni Jackson. Pagkatapos, walang pakialam niyang sinabi, "Dahil sumuko ka na, dapat kang mapunta sa impyerno." Pagkatapos niyang magsalita, ang celestial origin energy na hinaluan ng Saint Origin ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Bilang isang eminent celestial, hindi na niya kinailangang gamitin ang kanyang assist-type divine ability, ang elementary devoing tactic, para walang kahirap-hirap na patayin si Jackson na nasa 9th form pa lamang ng Saint Celestial stage. Boom! Pagkataas pa lang ni Alvin ng kanyang mga kamay, ang kanyang puwersa ay sumugod na parang isang mabangis na dragon na umuungal, na nagpasiklab ng sunod-sunod na pagsabog.
Sa wakas ay ipaghihiganti na niya si Elder Hal, ang three-legged golden crow. Si Jackson, na napagtantong nasa bingit na siya ng kamatayan, ay nagmamadaling sumigaw, "Tigil ka. Alvin, hindi mo ako mapapatay. Kung gagawin mo iyon, hindi mo malalaman ang pinagmulan ng Saint Girl at ang panganib na naghihintay sa kanya." Kumunat ang noo ni Alvin nang pigilan niya ang enerhiyang lumabas. Walang emosyon niyang sinabi kay Hero, "Pakawalan mo siya." Nang marinig ang utos ni Alvin, pinakawalan ni Hero si Jackson mula sa puwersang gumagapos sa kanya. Kasabay nito, binalaan din niya si Jackson, "Huwag kang magdaya. Kung hindi, kahit na iligtas ka ng Panginoon, ipaparamdam ko sa iyo na parang nabubuhay ka sa impyerno sa mundo." Dahil alam ni Jackson na si Hero ay isang fourth tribulation bodiless celestial, nakaramdam siya ng kilabot nang marinig ang babala nito. Hindi siya nakaramdam ng tuwa kahit na nakalaya na siya. Alam niya kung nakagapos siya o hindi, nasa mapanganib pa rin siyang sitwasyon. Gayunpaman, nang lumingon siya kay Alvin, nagulat siya. Eminent Celestial. Naramdaman niya ang celestial origin energy sa katawan ni Alvin. Kahit sa kanyang pinakamasamang panaginip ay hindi niya inaasahan na ang binata na nakasuot ng lila mula ilang taon na ang nakalilipas na kasinghina ng langgam ay nakapasa na sa Celestial Ascension Tribulation at naging isang Eminent Celestial. Nahirapan siyang paniwalaan ito. Paano kaya bumuti ng husto ang cultivation base ni Alvin sa loob lamang ng ilang taon? Paano ito naging posible? Eminent Celestial. Sinabi ba ng Lord Sect Leader na si Guardian Alvin ay isang Eminent Celestial? Ano? Si Guardian Alvin ay naging isang Eminent Celestial sa loob lamang ng maikling panahon. Biro ba ito? Tingnan mo si Lord Sect Leader. Mukha ba siyang nagbibiro? Lahat ng tao mula sa Fire Worship Sect ay nagulat na may tagasunod si Alvin na isang fourth tribulation bodiless celestial. Natural lang, mas nagulat pa sila nang marinig nilang si Alvin ay naging isang Eminent Celestial. Hindi lamang napakalakas ng kanyang tagasunod, kundi malakas din siya. Isang Eminent Celestial. Bago ngayon, karamihan sa kanila ay nag-iisip na ang mga Eminent Celestial ang pinakamalakas sa Dao Martial Saint Land. Maaaring kahanga-hanga si Hero dahil isa siyang fourth tribulation bodiless celestial, ngunit si Alvin na wala pang 100 taong gulang ay nakarating lamang sa Upper Province mga 10 taon na ang nakalilipas at nalampasan na niya ang kanyang Celestial Ascension Tribulation at naging isang Eminent Celestial. Mas nakakagulat pa ito para sa kanila. Ngumisi si Hero nang marinig niya ang mga tao mula sa Fire Worship Sect na nag-uusap. Eminent Celestial. Ang kanyang amo ba ay maihahambing sa mga Eminent Celestial? Ang kasalukuyang lakas ng kanyang amo ay maihahambing sa isang sixth tribulation bodiless celestial. Kahit siya ay walang kapantay sa kanyang amo. Sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo, malamig na tanong ni Alvin. Si Jackson, na nakabawi na ng kanyang katinoan, ay tumingin kay Alvin ng may takot. Noong una, inakala niyang nangahas si Alvin na kumilos ng ganito kalakas dahil sinusuportahan siya ni Hero. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Alvin ay higit na hihigitin ang sa kanya pagkatapos ng ilang taon. Bagamat madali niyang nakatakas mula sa Eminent Celestials gamit ang kanyang movement divine ability, hindi siya kayang labanan sila kung lalaban sila. Alam na alam niya ang kanyang mga limitasyon. Nagmamakaawa siyang nagtanong, "Maaari mo ba akong patawarin kung sasabihin ko sa iyo ang alam ko? Sa tingin mo ba ay may karapatan kang kausapin ako tungkol sa mga kondisyon?" Agad na naniningkit ang mga mata ni Alvin habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng intensyong pumatay. Nanlamig ang puso ni Jackson, at pinili niyang sumuko. Ang Saint Girl ay ang reinkarnasyon ng isang Diyosa. Hindi ito sikreto sa sekta, sabi niya habang malamig na pinagmamasdan siya ni Alvin, "Alam kong hindi maraming tao ang naniniwala rito." Sa katunayan, kahit ang mga Guardian ay iniisip na ito ay kalokohan lamang. Hindi nagsalita sina Justin, Heath, Yvonne, at Lorian nang marinig nila ito. Oo nga. Akala nila ay gawa-gawa lang ito ng pinuno ng kanilang sect. Tutal, walang tala ng mga Saint Girl sa kasaysayan ng Fire Worship Sect. Mahirap para sa kanila na paniwalaan siya. Sa lahat ng panahong ito, hindi ko sila inabala pang kumbansihin. Sapat na ang alam kong ang Saint Girl ay ang reinkarnasyon ng isang Diyosa.
Sa sandaling ito, lumingon si Jackson kay Kelly na nakatayo sa tabi ni Alvin habang patuloy siyang nagsasalita. Noong taong iyon, isang maladyos na makapangyarihang nilalang na hindi galing sa makamundong kaharian ang lumitaw sa harap ko. Ang kanyang lakas ay ibang-iba sa nakita ko. Nagawa niyang mapunit ang isang bitek sa kawalan na mahigit 1,000 metro ang haba sa isang pag-angat lamang ng kanyang kamay. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang pinag-uusapan ito na parang binabalikan niya muli ang kanyang nakaraang karanasan. Anong sabi mo? Nagtatakang tanong ni Hiro nang marinig niya ang mga salita ni Jackson. Sabi mo pinunit niya ang isang bitek sa kawalan na mahigit 1,000 metro ang haba sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng kanyang kamay. Paanong hindi mawawala ang kahinahunan ni Hiro? Base sa kanyang nalalaman, kahit ang 9 Tribulation Bodiless Celestials sa Mundane Realm ay kayang pamunit lamang ng isang bitek sa kawalan na mahigit 100 metro ang haba. Isang bitek na mahigit 1,000 metro ang haba. Naging malungkot din ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jackson. Bagamat, hindi tulad ni Hiro, hindi niya alam kung kailan magiging bitek ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial kung sakaling pumutol ng butas sa kawalan, alam niyang ang isang taong kayang pumutol ng bitek sa kawalan na mahigit 1,000 metro ang haba ay tiyak na napakalakas. Ang taong iyon ay tiyak na mas malakas pa kaysa sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Isang bitek sa kawalan na mahigit 1,000 metro ang haba. Gaano kalakas ang taong iyon? Sa pagkakaalam ko, ang 4 Tribulation Bodiless Celestials o iyong mas malalakas ay kayang pumutol ng butas sa kawalan. Gayunpaman, kahit ang isang 4 Tribulation Bodiless Celestial ay kayang pumutol lamang ng isang bitek na 1 pulgada ang haba. Mahigit 1,000 metro. Kahit ang 9 Tribulation Bodiless Celestials ay hindi ganoon kalakas, di ba? Nakaramdam ng matinding takot ang 4 na Guardians of Fire Worship sect nang marinig nila ang mga sinabi ni Jackson. Nagsasabi ba ng totoo ang pinuno ng sekta ng Panginoon? Parang nakikinig ako ng isang kwentong pantasya. Hindi naman siya magsisinungaling kay Alvin, di ba? Posible yan. Maraming disipulo mula sa Fire Worship sect ang hindi napigil ang magbulungan. Nahirapan silang paniwalaan ito. Bilang isang cultivator sa 9th form ng Saint Celestial Stage, natural lang na napakaganda ng pandinig ni Jackson. Sa sobrang galit niya ay halos samuka na naman siya ng dugo nang marinig niya ang usapan sa paligid. Sandali niyang hiniling na bugbugin ang mga disipulo. Natatakot siyang baka pagdudahan din ni Alvin ang kanyang mga salita kaya mabilis siyang nanumpa sa panunumpa ng parusang kidlat upang patunayan ang katotohanan ng kanyang mga salita. Ako, si Jackson, ay nanunumpa sa panunumpa ng parusang kidlat. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.